Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Sabi niya, undue interference. Yes. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Atty. Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Atty. Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Kayo nga ang nanghimasok eh. Sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Bakit sasabihin mong ako nag-obstruct? Kayo po yung una eh. Hindi nyo po pinaraan ang proseso. Hindi nyo pinayagan na tumuloy ang proseso na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung ano man yung aligasyon. Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Kayo po ba nakasulat sa mandato na saligang batas na gawain po nyo yan? Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng saligang batas. Article 6, yun ang kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Mapa Senado, mapa House of Representatives. Wala kang makikita dyan na pangihimasukan mo ang trabaho ng COA. Ganun. Paano ko kaya dyan, dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, considering your enthusiastic action of meddling into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Representatives and apply for a suitable position at the Commission on Audit. Yun ang gusto mo eh. Na pinagtatanong sa kanya na nauwi nga doon sa kanyang pagkakakontempt at pagkakakulong. Ang pagkakaalala ko kasi kung doon sa sulat sa COA ay siya ang nakapirma. Yun ang naging mitya ko. Halimbawa, ako nakapirma. Anong itatanong sa akin? Ang naging parang linya po ng questioning ko, bakit mo pinipigilan? Yan, ito. Babasahin ko. Sige. Maganda. Sige. I'm sorry, Atty. Lopez. Sabi nino. Sabi po ito ni... Sino yung nagtatanong na yan? ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yan. I'm sorry, Atty. Lopez. Yan. Dahil ikaw ang nakapirma dito and according to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. Yun. So, may I move na nag-violate si Atty. Lopez sa ating trabaho. May I move to cite Atty. Lopez in contempt. Sabi niya, undue interference. Yes. On the job of this committee. Ng Kongreso. Kayo nga ang nanghimasok eh. Kanino ba trabaho yan in the first place? Ako po, ginawa ko lang ang tungkulin ko sang ayon po sa aking pagkakaintindi sa mga batas. Ang may mandato po na unang gagawa niyan, magsisiyasat, ay yung pong Confidential and Intelligence Fund Unit. Ng COA. Yun lang po, hindi po kayo. Ang ginawa ko po ay para paalalahanan lamang sila na yun po yung inyong mandato. Hindi po mandato ng Committee on Good Government. Sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat nga kung yun ang lumutang. Bakit sasabihin mong ako nag-obstruct? Kayo po yung una eh. Hindi nyo po pinaraan ang proseso. Hindi nyo pinayagan na tumuloy ang proseso na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung ano man yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama dito sa aligasyon lang ito eh. Bakit po hindi nyo hinayaan ang proseso magtuloy-tuloy? Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Ano po naman ang speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa COA, kaya nga po sila ang binigyan ng mandato ng saligang batas. Kayo po ba nakasulat sa mandato ng saligang batas na gawain po nyo yan? Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng saligang batas.
Nelson, ano ba yung Article 6? Bakit ko sinasabi yan? Article 6. Pakita mo sa... Yung Article 6, Article yun ang 6. kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Ayun! Mapa Senado, mapa House of Representatives. Basta ng Kongreso. Wala kang makikita dyan na panghihimasukan mo ang trabaho ng COA. Ganun. Oo. Paano ko Kaya sagot? dyan, dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Okay. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, considering Okay. your enthusiastic action of meddling into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Naku po, Representatives disgrasya. Oo. and apply for a suitable position At no, at the Commission on Audit. yun. Ayun ang gusto mo eh. Gusto pa niya. Member ka ng House eh. Ngayon, galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, Tagalog po yan. Kasi alam mo naman, Kapampangan ako eh. Opo. Nagpapakasiguro ako eh. Oho. Galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 ng Saligang Batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin Ng Kongreso. ng Kongreso, mapa Senado, mapa Kamara. Kunin mo dyan, kamo, kay Representative Castro, saan nakasulat dyan Opo. na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. Sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari, Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa si kanya. Franz Castro po. Oo. Hindi ko, ang nangyari po sa... Isip-isipin mo, mas marunong pa siya sa abogada. Yung abogada, ginanap lang niya yung tungkulin niya. Oo. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Oho. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Oo. Bakit kailangan yung maglupasay? Oo. At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala Oo. sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Oho. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Ano Oo. lang, katwiran por katwiran ko. Oh, Oo. confidential nga eh. Maski sa tuntunin ng COA, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun dyan. Oho. Pero sa halip nga po, Kong, na questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Si Yusek. Sino sa mga yun? Sino sa mga yun, Nelson? Doon sa, kung sa ano, hindi natin sinabi, no? I second, Your Honor. Manila 3rd District, Representative Joel Chua, who chairs the House Committee on Good Government and Public Accountability, then asked the lower chamber's Sergeant-at-Arms to find Aaron Por Lopez. Ang ibig ko sabihin, Hindi, nung nag-motion. Nung nag-motion, anong ginamit na dahilan? Oho. Bago pa yung Sergeant at Arms, maya-maya pa yan eh. Na-contempt, eh, di ba? Oh. Di ba yung Kasi bago pinakontempt siya, mapunta doon sa kanina? contempt, anong ginamit na dahilan? Ay, ito pa ako eh. Kasi hindi lang naman yung letter daw eh, ha? Oo. Ito pa yung dagdag ni Congressman Castro eh. Oo. Tsaka nakita natin, hindi lang itong letter na ito, pati yung totality ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo, ma-cite in contempt. So, I stand by my motion, Mr. Chair. Oho. Oo. Nang dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa, Oo. ako po'y naniniwala Evasive daw kong eh. na siya Very po evasive. ay ano yung evasive? Umiiwas sa mga... Palaiwas. Yes. Panayang Hindi po iwas. niya dinidiretso. Pero subukan natin i-analyze ha? Kasi meron tayong isang decision sa Korte Suprema dyan. Okay, opo. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro eh. Oho. Pero dapat isa-isahin natin. Baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretso. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maaaring pwede yun. Pwede. May katwiran ko. Hindi ba? Oho. Kasi tinetesting ka rin niya. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ka kung yung sagot ko. Kasi kung nakakaintindi ka, marunong kang magbasa in between lines. Yun. Di ba? Opo. Kasi kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi sana wala nang reading in between lines. Oo nga po, Kong. Parang pagrespeto. Parang pagtansya na rin. Kung itong tao ito na nagtatanong sa akin, talagang sagad sa puso, na talaga naiintindihan Yun talaga, niya no? yung kanyang tinatanong. Oho. Ang problema, sasabihin niya, you are obstructing the work of this committee. Hindi niya naintindihan na sa kauna-unahan sila yung nag-obstruct. Hindi mo gawain yung Opo. kinuha mo eh. Ang sinasabi ng abogado,
Hindi po. Oho. Sinasabi ko lang po sapat confidential po ito eh. Totoo. Hindi po conclusive yung audit observation memo. Oho. Yung audit observation memo, appealable po yan. Yan po'y contestable. Yan po'y papaliwanagan pa. Oho. Anong hindi naintindihan doon sa paliwanag na yun? Ako naniniwala, naintindihan ni Atty. Zulaika Lopez ang sitwasyon. Knowing ko, may singit ko lang, may singit ko lang, hindi pala bago kay Atty. Lopez ang pag-iimbestiga kung ang pag-uusapan ay graft and corruption. Kung sapagkat siya pala ay matagal na graft investigator ng Office of the Ombudsman sa buong Mindanao. Ayun pala talaga kanyang trabaho. Bago po siya naging city administrator ng Davao, chief of staff ng Office of the Vice President, dati siya palang investigador kung ang pag-uusapan ay graft and corruption sa tanggapan mismo ng Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin, alam pala niya, Alam niya kung paano. ang pasikot-sikot sa mga bagay na ito, Kong. Palagay ko nga. Oo, Kaya ang nga proseso. sinasabi na hindi conclusive yan. Sapagkat sa koneksyon ng kanyang naging gawain, Opo. alam niya na kapag galing sa COA, sabi ko nga sa'yo, notice of charge, Opo. notice of disallowance, audit observation memo, wala pong conclusion pa yan. Lahat po yan ay papayagan ka na ipaliwanag mo yan. Oho. Pangkaraniwan kasi, yung hinahanap nilang dokumento, ay hindi mo na isumite. Pagkatapos, yung ibang mga requirements o yung mga ibang mga patakaran, hindi mo nasunod. Oho. Maring na-shortcut mo. Oho. Ganyan. So, sasabihin niya, ito po yung aking, doon lang sa pangalan audit observation memo. Sa akin pong pagtansya, medyo nagkamali po kayo. Kaya binibigyan kanya ng pagkakataon, itamay mo. Kasi observation pa lang eh. Sagutin mo. Nandun pa lang. Yan. Observation pa lang. Kaya nga pinasasagot sa'yo. Oh, ngayon, ito namang anong committee yun? Good Government Committee. Committee on Good Sa Government pangalan pa lang and Public Accountability. Sa pangalan pa lang, hindi nila ibinubuhay yung pangalan ng komite. Blue ribbon daw po yan ng Kamara, di ba? Oh. Kahit yellow ribbon pa yan, wala akong... Ang sinasabi ko, ang pangalan ay good government. Opo. Paano naging good government ito? Oho. Hindi mo nga trabaho, panghihimasukan mo. Ngayon, pagka ikaw pinapaliwanagan, kaya ko lang naman po nagawa yan, dahil po sa tuntunin po ng COA, hindi pa po conclusive yan. Oho. Hindi pa po final yan. Eh, ba't pinaanak nyo na po kami? Ganun lang ibig sabihin eh. Kaya kung pinipigil pala... Bakit po kayo naglululundag? Oho. Oh. Ayaw na naman nila yun eh. Opo. Kaya pala kung pinipigil man niya ang COA, Kong, Meron siyang katwiran. May katwiran pala. Bilang isang abogado, Oh, alam pala niya. Nandun pa sa level. Kaya ngayon kauna-unahan, naalala mo yung agawan ng Hopia, doon pa lamang sa Opo. Sinasabi ko na sa kanila eh. Makinig naman kayo. You do not even understand the very nature of a notice of disallowance. Oho. Ayan. Pero hindi ba pwedeng i-point out yan ng representante ng COA? Kasi di ba may representante ng COA po doon Hindi eh? na nila tinatanong. Hindi naman tinatanong eh. Ganun tinatanong lang nila. Magsasalita. Eh, di ba nung nagtatanong ako, sabi ko, hindi ba pinigilan na nila? Kasi alam na nila kung saan ako pupunta eh. Opo. Madam COA, sabi ko, Nahanap niyo eh. pwede po bang sabihin mo sa amin ngayon, Opo. ilan pong mga ahensya o departamento ng gobyerno ang nabigyan po ng ganyang uri ng pondo? Ibig sabihin, confidential fund. Opo. Oho. Hindi niya sinabi kung gaano karami. Alin-alin, sabi ko, ang binibigyan. Sabi niya, mga NGAs po. Oho. Pag sinabi mong NGAs, ito yung National Government Agencies. Yung pala Marami yun. ito. Opo. Palagay mo na lang na yung National Government Agencies, palagay mo 500 na lang din. Kasi Oho. marami yan eh. Opo. Okay. Anong pa yung binibigyan? Yung po kanyang GOCCs. Yan. Ito yung Government Owned and Controlled Corporation. Opo. Government-owned and controlled corporations. Isa po yan. Mahigit na 300 yan. Oho. Okay? Pwede may 800 na yan. Opo. Ano pa? LGUs. Ilan ang LGUs Mga natin? mayors. Oo. Ilan ang LGU? Mga mayor, ilan ang mayor mo sa buong Pilipinas? Oho. Mga 10,000 po yan, more or less. Kasi ang barangay, 42,000 mahigit eh. Gobernador. Mga 80 plus yan, almost 90. Palagay mo na lang na 800 ka mo na lang. Para, sige. O 800 plus ano yung kanina. Oho. O di may 1,500 1,500, na agencies. Oo. Hatiin na lang natin yun ang binigyan ng 750 na lang. ang lahat ng mga opisina na binigyan ng confidential fund. Oho. Bakit naman ang tinutugis mo lang yung opisina ng Vice President? Opo. 750 ang pinagbigyan yan. Oho. Yan ang tanong mo sa kanya. Oho. Hindi ka ba namumulitikan yan? Bakit out of 750 kahit- OPP lang at saka nga naman ano. Kahit na yung apo ko, kayang-kaya niyang ano yun. Oo. Ano sasabihin ng apo ko, Jen? Oho. Sabi. Namumuliti ka yan. Ganun. Kasi kanya kung 700,
Hindi yung Joko, yung isa, yung mas bata. Ay, English speaking yan, Kong. English speaking yan. Sabi niya, I cannot believe that. Yeah, kita mo na. How is it possible Opo. that one office will be isolated out of the 750? Oho. Oh my God. Sabi niya, hindi siya maniniwala sa'yo. Yung palang bata, hindi maniniwala sa'yo. Sino ngayong Pilipino ang maniniwala na itong ginagawa nilang ito, makatwiran? Nako. Kung papunta pa lang tayo sa exciting part, ha? Introduction pa lang yan.